Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ko ng masiyahan ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ng magikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mapusok o mabuto, kasaganan o kasalanan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ko ng masiyahan ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ng makikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang malusog o matuto, kasaganan o kasalanan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Good morning po sa lahat. Kamusta ang ating paggising? Ay naku, napakasarap matulog. Parang di-delay pa yung paggising kung pwede. Kaya lang po, kailangan tayo magbigay pasasalamat na sa ating Panginoon. Malamig ka, no, Brother Butch? Opo, masarap pong matulog. Oo, at salamat sa ulan, pati yung mga pananim. Amen. Pati yung pakiramdam natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, mag-pray muna tayo mga kapatid. Si Brother Monjab, patuloy na pag-pray natin ng kalakasan sa ating Kailaway. Sa Nasugbo, si Brother Christian Bartolome, nasa ospital pero si Lord ang dakilang manggagamot at may magandang mangyayari. Thank you, Lord, na kayo po ang in full control sa kagalingan ng mga kapatiran. So, sa umagang ito, let us pray. Hallelujah. Lord, again, maraming salamat po sa mahimbing na pagtulog, magandang pakiramdam sa paggising, handa sa gawain. Salamat po sa bubong na kami may tirahan. Salamat po sa kalusugan na nanggagaling din po sa inyo to be of service sa kingdom of God and also para sa mga nakapaligid sa amin na aming maitutulong galing din po sa inyo. Salamat din po sa gana o sarap ng pagkain. Kami merong sa hapagkainan na pinagsasalu-saluhan ng pamilya. Thank you, Lord.
At sa mga gawain po, ang mga kapatiran na nasa kanya-kanyang outreaches sa news, Minister Andy, Sister Judith, at sa Pastor Rapi, Brother Rick, Minister Ed, sa Laia, Sister Tess, sa Kalo, Pastor Romy, Brother Mar Garcia, Jens and the family, Pastor Simple, Sister Jen and the family, ang mga Toledo, Sister Clement, Chit, at Josie, at sila Sister Virgie, at kapatid ni Pastor Simple, at sa Bulacnin, Minister Ray, at sa North, Minister Jeff, Bicol, Minister Sandy, sa East, Pastor JB, and Sister Cora Mendez, mga manggagawa, Minister Adriel Mondo, Sister Auring, Sister Sally, and the rest ng mga manggagawa, kapatiran. At Lord, sa darating na Sabado, kayo po ang mangunguna sa amin sa fellowship. Your anointing be upon all of us as workers in your kingdom. At ang mga covenant members, coordinators, regular members, Lord, kayo po ang pinagmumulan ng aming pagkapala. First and foremost, the spiritual blessing. And of course, our daily needs, kayo po ang supplication. And promotion also comes from you. Lord, lahat po ng mga kapatiran na nagbabiyahe, ang mga manggagawa na papunta sa prayer meetings, travel mercy po. At sa amin tatlo, may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. Again, lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo po lamang. Salamat po sa, again, food on the table, provision, Lord, sa strength. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Meron ba tayo dyan, mga kapatiran? Batiin mo naman yung panggalatok ba ang tawag doon? Sige Opo, nga. Masantos siya kabusan at si kain amin. Agagi. Yan. Alagaan niyo po mabuti dyan si Minister Andy at Sister Judith. At si Minister Thank Andy, you, Lord. Sister Judith, yung kawan na ipinagkatiwala ni Lord. Amen. Thank you, Lord. At binabati ko rin po yung aking naging prayer meeting kahapon na kahit na naulan na nabasa, tuloy pa rin yung aming prayer meeting sa kina Sister Glo Garcia at saka doon kina Sister Carmen Sebastian. Ayan. Thank you, Lord. Amen. Brother Boots? Ayan. Thank you, Lord. At salamat po. Nandito po ulit ako sa GMJ. At binabati ko po lahat po ang mga kapatiran po natin na nanonood ng ating GMJ. Yan, sa Bulacan po, si Nanay, musta ka? Amen. Hindi naman siguro nagsasawa si Brother Boots na nandito lagi, tsaka ikaw. Nagsasawa ba kayo? Hindi naman po. Baka, Medyo lang. baka tayo na pinagsasawaan. Hindi lang makatulog. Ay, ganun ba? Pare-parehas lang naman. Siyempre, kapag ang tawag nga dyan yun yung ating bilang mga Kristiyano, nagpupuri, sumasamba at nag-aaral. Full of excitement. Oo. Pero yung pag-aaral natin ay napakahalaga. Hindi lamang ito intellectual assent. Alam niyo, search, ano ba yung assent? Kasi baka mamaya nasa ulo lang, Ay, masama ba yun na nasa ulo lang? Kailangan mag-manifest. Mag-manifest. Para bagang yung ating pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, yung inductive study, Kailangan may application. Ayun, yung panghuli. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ibig sabihin ng sinabi ng salita ng Diyos? And ano ang value? Evaluate.
And then your conviction, then actualization. Not only an intellectual assent, na napakahalaga rin sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Pero meron ka bang katanungan regarding our lesson for today? It is taken from yung ating word of the week. Ito di ba? Diyan din yan. Pakibasa mo nga. Ito sa New King James Version. Tapos babasahin ni Boots sa Good news. Good News, tapos babasahin mo sa Tagalog. Sige. Pero hindi ko makita Ano ba yan? Yeah. Ayan, yun. Sige nga, ako na. Opo. Sige, ako. New King James. New King James Version. And without controversy. Uy? Medyo... Mamaya ba? Mamaya po, itanong natin yan. Kailangan without, And without controversy, great is the mystery of godliness. Sa New King James Version to. Mamaya sa Good News, tapos sa Tagalog. Ulitin ko. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world. Believed on in the world. Received up in glory. Yan yung ating word of the week, and that is also our word for today. Pero I encourage you na basahin simula sa talata 1. Di ba 16 na talata lang naman yan? Okay. Meron kasi dyan napakahalagang 3 lang, mabilis lang. Doon sa 1 hanggang 7, yung yung... Qualification for leaders. Yung pastors in the church. Ayun, P. Yung 8 hanggang 13 ay partners in the church. Yung mga deacons. Diba? Deacons. At yung pangatlo, P, yan na yung ating pag-uusapan. Di ba? Amen? Amen. May tanong ka ba sa kanila ayon sa pagkakakuha mo? Yan, yung nga po nang binabasa namin yung word ay bakit kaya mayroong salitang controversy? Gusto mo sila na lang sasagot? Sige. Bakit po kaya meron niyang salitang controversy? Sabi dito, and without controversy, great is the mystery of godliness. Pakibasa mo nga sa Tagalog. Sa Tagalog po, ang sabi niya, hindi maikakaila Ayun. na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Amen. Sa good news nga, Brother Boots. Yan, sa good news po, no one can deny how great is the secret of our religion. He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven. Amen. Ano yung nakalagay dyan simula dyan sa 14 hanggang 16 mo, nakalagay dyan, the secret? The great secret. The great secret pala to. Sa New King James. The great Mystery. 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 The great secret. The great mystery sa'yo, sa Tagalog. Wala po sa Tagalog. Mahiwagang Mahiwagang Dakila. Napakadakilang hiwaga ng ating... ng ating relihiyon. Ano yung title doon sa ibabaw? Di ba may mga sa 14, tignan mo. Simulan mo sa 14. So sa New King James, great mystery. Sa good news, great secret. Sa Tagalog, napakadakilang hiwaga. wow! So kung ito ay napakadakilang hiwaga, kailangan without controversy, no? Without controversy. Na hindi lamang intellectual assent. Apo. Kasi it is not only about
knowledge, or it is not only about believing in Christ, it is believing in and on Christ. Ba, iba pala yun. No? Opo. Kasi, ano ba ibig sabihin ng believing about Christ? Not only believing about Christ. Yun ang ibig ko sabihin ng intellectual assent. Yun pong Pag sinabing in and on Christ, yan ang naging kakaiba ng mga naunang followers of Christ. How about today? Dapat maging ganun din tayo. Kaya itong ating pag-aaralan ngayon ay ito'y sound talaga na a must sa lahat ng Kristiyano. A must, ano? Oo. Gusto niyo mo magsimula na o mamaya na muna? Bumati na muna. Sige. O mga kapatid, ganun ka kahalaga, kalalim. Okay. Yung ating alam mo, pag-aaral. yung ito, maaaring yung porsyento ng about Christ, kailangang humantong dun sa believe in and on Christ. Kasi, salamat sa Diyos, tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapaghayag ng mabuting balita at wag lamang humantong dun sa about Christ. In not only spiritually speaking, but the reality, ang maibibigay ko kung the great secret, the great mystery, it is the truth about our faith. Meron nga po ako nabasa, sabi niya, when we study the Bible, it is the first part of knowing Christ. But you cannot really know by just reading, sabi niya. Tapos sabi niya, it is by obeying His word that you can really know who Jesus Christ is. Amen ako dyan. I say amen. Boots, di ba? Kasi, yung about, yung talagang yung meron nga tayong tatlong couplets sa ating hahati-hatiin, ano? Opo. Ano yun sa'yo? Yung sa akin po ay, sa Tagalog, siya ay nahayag sa anyong tao. At yung pangalawa ay pinatunayang matuwid ng Espiritu. Sa'yo? Seen by angels, tsaka preach among the Gentiles. Sa akin, believed on in the world. Oh. And received up in glory. So, couplets na sasabi ko sa inyo, 3 couplets. Pag sinabing couplets, galing sa salitang couple. Dalawa sa iyo, dalawa sa iyo, dalawa sa akin. Kaya, couplets. At ano yung sa yung R? Recognition. Ano yung R mo? Yung sa akin ay revelation. Oo. Sa akin ay, ano yung sa akin? Recognition. Reception. Reception. Recognition pala sa kanya. Opo. Ulit. Yung sa akin po ang nauuna. yung po sa akin ang nauuna. Grabe to, talagang kasi humantong tayo dun sa reality of our destiny with full conviction, living here, and with great expectation when we meet our Creator. Yun yung aking parang dito, parang madali, hindi naman madali, nag-aral, tuturo,
siyempre by God's grace na ipamumuhay. Pero yung truths about our faith, it is not only the process, but it is the presence. It is the pursuit of the presence of our Creator. And you lived out with that perception. And if that would be realized, how amazing, parang, as we go along and mature, and yung pag-reveal ng Diyos, So, mauna na ba o mabati pa? Pero, again, kayamanan, kung may John 3:16, itong 1 Timothy 3:16, mga kapatid, it is not only, sabi, the secret of, the great mystery, the great secret, it is the truths about our faith. Oo. Assurance, with full conviction na we are living a life that Christ wants us to be before we face Him. Kasi pwedeng about Christ Yung in and on Christ is our objective. So, sa inyo na muna, mga kapatid. Glory to God. So, basahin po ninyo simula sa 1 hanggang 16, yung 1 hanggang 7, the pastors in the church, 8 hanggang 13, partners in the church, in deacons. Andiyan din yung mga qualification. And the third is what we're going to discuss. It is the P, the how we live, how we behave in the church, how we relate to our God, how we relate to our fellow human being, especially na wala pa kay Lord, and how we relate to the family of God. Sige. Ako na muna kaya, mabilis lang para dun sa iyo. Tingnan ko muna yung tatlong dito meron kasing tatlong description. Bago tong 16, meron munang 14 hanggang 15. Basahin ko sa inyo ang description, Eto, sa 14 hanggang 15, tapos ikaw na yun sa Revelation na dalawa, tapos boots, then finally yung akin, Eto, tignan nyo, karuktong to. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourselves in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground, the pillar and foundation of the truth. So, connected to. And without controversy, okay, tatlong larawan ng mga kalipunan ng mga mananampalataya. Una, tayo ay how to conduct. Ibig sabihin yan yung how we behave, how we act towards the family of God. Kasi yung house of God So, yun yung unang picture, description. Yung ating kilos gawi sa pamilya ng Diyos. Ayan. Napakahalaga yan. O sabihin natin sa lupa, yung fellow Christians. Di ba minsan narinig nyo na ba yung akala ko ba Kristiyano yan? Bakit pumapayag siya sa ganon? Ay, akala ko na kay Lord na. Tingnan mo kung magsalita. Parang ganon. Ay. Madami ba? So, it speaks about our
behavior and attitude, how we relate to the family of God. We are tayo nga, sabi, yung crown of righteousness, di ba? Nasa atin yan, yung, baka mamaya tayo yung, anong tawag dyan? King and Queen of Carping. Carping? Ay, sila na, kayo na mag-ano dyan, mag-research ng carping. Hindi tayo yon, ha? We are not the King and Queen of Carping. Kasi how we relate yung description sa family of God. Tayo yung called out ones by God's grace. So, yun. Pangalawa, yung, anong picture yung pangalawa dyan? Yung church, the church of the living God. Ayan. So, ang ating Panginoon Diyos ay hindi siya bato, kahoy, or pigment of imagination. No. Yan na yung i-share mo mamaya. Ano? So, living, buhay. We can communicate, we can talk. At andyan din yung yung sa flesh niya mamaya, grabe to. So, yun ang ating living God, not dead. He is alive. He is risen. So, the presence of God is Emmanuel. God is with us. Yes. Be aware of that so that every emotion, action, or will, or things that we put in our mind, the treasure of our hearts is the Word of God. It will be manifested on how we say things and act towards the family of God because He is alive, living. He sees us. At yung pangatlo, grabe, pillar and ground Foundation of the truth. Nasa atin ang daladala nating katotohanan as a church. Bakit kaya pillar and ground? Yung ground sa iba, foundation. Yung pillar po kasi, nung panahon ni Jesus, yung pillar, doon nila sinasabit yung mga doctrines nila, yung mga katuruan, to show it to everybody. Yun ang gamit ng pillar. Parang nasa Deuteronomy 6, Tama opo, ba ako? Opo. Yung sa wall, sa gate, Opo. Pillars. Pillars. So yung katotohanan, ang picture dyan, pillars and foundation or ground of truth. So yung pillars, di ba, engineer ka? Opo. Pwede bang lagyan nyo ng yung parang pagka merong ganon. Kalang. Para hindi. Siguro ang bagay sa kanya. Hindi lang sanay. Hindi, ka, bili ka nung ganon. Okay. Sige, amen. Pillar, dahil engineer ka, di ba yung foundation, para hindi, bakit? Ang foundation ay siya ang dapat na pinakamatibay sa parte ng isang structure. Kasi siya ang nag-hold, it holds up the entire structure. Ayun. Kaya sa foundation pa lang dapat ito matatag na. Yan. Ang truth at chief cornerstone si Jesus Christ. Yun ang daladala natin para hindi bumagsak. Ibig sabihin. Yun yung truth. Kaya without controversy. Without controversy. Pillar. Yung pillar, ito na Sabi yung... mo nga, doon sinasabit Apo. yung mga word of God nung olden days sa pillar. Pag sinasabit, ano mangyayari? For everybody to see. Yun! Yan. For everybody to see. Display. Yan. So, sa church must display, makita, we attract people because we have the truth. Walang iba kung hindi ang Creator na ating ipinapangaral na Jesu Cristo. Naka-display yung yung pillar, tama, tayo ba, kailangan we attract because we have the truth that is objective.
true to all people, to all places, to all era, which is the Word of God. Kasi meron truths modeled by man, hindi tayo sa Word of God. So yung tatlong larawan na yan ay connected dito sa couplets na ating pag-uusapan na sound doctrine na must be the revelation, the recognition, the reception, realize, put to practice, and with full conviction awaits to be in the presence of our Creator while living here on earth. Amen. Oh, Amen. brother. Thank you, Lord. Yan, hallelujah. Ito po ating pag-aaralan, ang sabi nila it is a comprehensive summary of the gospel. At kumpleto na po, nandyan na Diba? Basahin ko po yung una. Sabi niya, siya ay nahayag sa anyong tao. Then, pinatunayang matuwid ng Espiritu. Sa English maganda rin Pero tapusin ko muna yung Tagalog po. At nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. So, doon po sa una, siya ay nahayag sa anyong tao. Manifested in human flesh. Yan, marami pong verses sa Bible. Actually, bago pa lang ipinanganak si Jesus, pinopropesay na. Sa aklat pa lang ni Isaiah, sabi doon, Isaiah 7:14, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So, matagal na panahon bago dumating pa si Jesus, ipinapahayag na siya ay parating. At ganun din po doon sa lagi nating ginagamit na Isaiah 9:6 during Pasko. Yan. Kaya thank you Lord po. At sa panahon natin ngayon, dahil siya ay manifested in flesh. Jesus was identified with men perfectly. Talagang namuhay siya, nakasalamuhan natin. At yung nga po, John 1:14, sabi niya, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So he basically lived with us. Incarnation, alam po ba niya ang meaning? Kinuha ko po ang meaning ng incarnation. A central doctrine of Christian faith which affirms that God took human form in the body of Christ. God was incarnated in human flesh. That's yung paniniwala natin na Jesus Christ is 100% man and 100% God. Yan, ang kanyang pagkakatawang tao ay nabanggit niya sa maraming verses. Yan, doon po sa Hebrews 2. Yan, alam ko nakuha ko ng Hebrews 2. Sabi niya, ay, maraming, sabi niya, Hebrews 2 verse 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang kapangyarihan ng kamatayan. So, nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, He experienced trials and sufferings. Kasi ang pinaka dulo niyan actually is to save mankind. Yan. Destroy the power of Satan and Yes. conquer death. Sabi mo Conquer dyan, death. Amen. Opo. Yan. Sa Hebrews 2:14. Kaya napakahalaga yung
doktrina natin na yan, na siya ay nahayag sa anyong tao. At yung pangalawa naman, pinatunayang matuwid ng Espiritu. Yan. God was manifested in flesh. Tapos yung isa ay justified in the Spirit. Justified in the Spirit. Sabi dito, we can say that Jesus was justified by the Spirit, not in the sense that He was once. Yan. Sabi ng Matthew 3:16. This yung Holy Spirit. nang bautismuhan. Yeah, sige, Yeah. 16. Kasi natutuwa ako dito eh. Yung mga 3:16, halos Amen. iisa ang kanilang tinutumbok. Amen. Matthew 3:16, Timothy 3:16 tayo eh. First Amen. Timothy 3:16. Tapos ito yung Matthew 3:16. Tapos naalala ko pa yung aking life verse. 1 Corinthians 3:16. Don't you know that the Spirit lives in your body? Kaya, your body is the temple of the Holy Spirit. Don't you know that the Holy Spirit, we are the dwelling Dwelling in the temple. of the Holy Spirit. What does it imply sa'yo? And what does it say? Na ang implication sa akin noon, dapat alagaan ninyo ang inyong sarili. Yan, free from corruption, physically and spiritually, free from corruption. Kasi kung minsan naabuso natin yung katawan natin sa pagkain, sa paggawa ng mga bagay-bagay. Yun. Tapos yung spiritual corruption, syempre, finifilter natin ang naririnig, nakikita natin. Yung mga garbage, dapat huwag manatili. Yan. So, na-dealt na ni Jesus Christ when He Yes. manifested as a man to redeem us. Yun ay Para yung kasalanan tanggalin. At Yeah. ngayon, pinananahanan na tayo ng Espiritu Santo na Yeah. 1 Corinthians 3:16 na hango doon sa 1 Timothy 3:16 na sabi mo na nasa Matthew 3:16 na ipagpapatuloy mo. Po. Sabi niya po sa Tagalog, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Yan. Kaya, Amen. at pinakita rin dun sa kanyang resurrection sa 1 Peter 3:18. 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. What does it mean? Hallelujah. That is what is being said, which is the Word of God, that Christ was vindicated and justified by the Spirit in resurrection. Amen. Yes. Yan. Yung napakalagang doktrina kasi natin yung resurrection. So that He is able to succeed and deliver men sa lahat ng trials in life. So meron din tayong buhay na walang hanggan. At buhay na walang Pag tayo hanggan. nawala na dito sa lupa at lahat ng nananampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Sapagkat Amen. siya yung nag-resurrect at yan ay proved by the Spirit, vindicated by the Spirit of God. And with full conviction, we believe in and on that doctrine. Amen. Not only about the doctrine. Yan. Thank you, Lord. At panghuling verse ko po, anak ko ay Acts 2:32-33. Ang sabi niya, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. At saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. So, thank you Lord sa kanyang pagpunta rito sa lupa ay tinanggap natin ang napakaraming biyaya, benefits. At
Ito ay, sabi nga doon without controversy, hindi na natin ito binibigyan pa ng doubt. It has been done. Finished 2023 years ago. Oh, without controversy, before it was concealed, now it was Now revealed. it was revealed. Yun, Yan. kaya no doubt about it. Yes. Amen. Thank, Hallelujah. Thank you, Lord po. Kaya, summarize mo naman yung napakahalagang sound doctrine na iyong ibinahagi. Summarize. Yan. Ang pinaka-summary nito, actually, ito yung buong gospel. Sabi niya, Jesus became man in order to take away the sins of men. Kasi kahit na anong gawin natin talaga, hindi natin kayang bayaran yung ating mga pagkakautang. All the things we do sa mata ng Diyos are just filthy rags. Kailangan talaga natin ang Savior. At thank you, Lord, at meron naman na tayong Savior. Kaya, huwag na natin itong pakawalan pa o maliitin. Kasi ito na yung ating pagkakataon. It has been revealed. Kung dati tayo may velo, may veil, natanggal na yun. At all we need to do is to believe and to obey. Amen. So, revelation. We come now to recognition by Brother Boots. But before that, mag-break muna tayo at tignan natin ang mga may kaarawan ngayon. Kita nyo ba? Opo. Yan. Happy birthday, Sister Jennifer Garcia, ating co-worker thank you, sa Lord. Kalo. Happy birthday, Sister Jen! Sister Tata Gutierrez. Amen. Kala ko si Sister Tata Opo, natin. ang anak po Amen. ni Mama Nene po. Okay. At si Luis Luis. Brother Luis! Si Brother Luis Noco. Ayan, happy birthday, Brother Luis. Si Sister Plessy Francisco. Hallelujah. Brother Jasper Lucky. Lucky. Brother Kenneth Olila. Brother Mark Kawilan. And Sister Gloria Licardo. Amen. Asawa po ni Pastor Jesse po. Jesse. And, Happy anniversary kay akina Brother Jojit and Sister Alice Mosquera. Thank you, Lord. Hallelujah. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy Thank you, Lord. birthday, mga kapatid. And Salamat happy sa anniversary. Diyos. Tsaka meron pa rin, ayan, yung ano ba yan, yung ating comfy media, Brother Ali. Ayan. For those who have a YouTube account, you can visit our YouTube at Comfy Media 4713. Yan, o kaya po pwedeng Comfy Media. Actually, pag nilagay niyo yung Comfy, maglalagay na siya ng different suggestions. Tapos hanapin niyo na lang yun. So, click the subscribe button, watch, like, and share our videos. Yan. At ayan yung mga ating Makikita. ano ba tawag dyan? Yung itsura po na ating Marirecall yung ating mga naging gawain, awitin, ano. Amen.
Thank you, Lord. Ayan, speaking about yung ating mga awitin, meron tayong isang aawit ngayon. Ito'y taga Bohol na. Kilala mo ba 'to? Taga Bohol. Sabi niya, siya daw ang paborito ng nanay niya. Oh. Sabi naman nung lalaki, siya daw. At sabi naman nung isang babae, siya daw. Sila, pero ito sabi niya tingnan natin ang awitin ni Sister Jamie. Jamie. Siya rin ang binigyan ng pagkakataon na Mag-interpret. mag-interpret siya rin at Ang nag-compose. compose. Ayan. For the glory of God. For the glory of Sige, God. pakinggan natin yung awitin. Anak ni Sister Sally. Sally, na asawa ni Brother Floyd, na kapatid ko. Kompleto. Kompleto dapat. Genealogy. Sa susunod na linggo, ikaw naman, imbitahin natin ilan yung anak mo? Dalawa po. Dalawa po. Ang dami. Oo. Sige. Looking forward. Ano siya? Babae? Lalaki? Dalawa? Isang babae po, isang lalaki. Wow. Kompleto ha. Sige. Kita-kita tayo ha. Amen. Sige. Yung awitin. Ayan. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh, Jesus, kabuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh, Jesus, kabuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa aking isipan. O Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakila ang iyong katapatan. Oh, Jesus, kabuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Thank you, Thank you, Lord, Lord. sa awitin. Yes. Bago kay Son
natalakay na natin yung unang R, Revelation. God manifested in the flesh, justified or vindicated by the Spirit, and we will have the recognition. At before that, we have a song dito sa ating lesson. Meron kaming gustong awitin sa inyo tungkol dito sa paksa natin. Hallelujah. Jesus, Jesus, my Redeemer, my one and only, The Holy One of Israel. Jesus, Wonderful Savior, my one and only coming King. From the top, Jesus. Jesus, my Redeemer, my one and only, the Holy One of Israel. Jesus, wonderful Savior, my one and only coming King. Almighty God is He, Eternal Father is His name. A child is born in Bethlehem. Emmanuel, God is with us. Messiah, the Holy One. Mighty God is He, Eternal Father is His name. A child is born in Bethlehem. Emmanuel, God is with us. Messiah, the Holy One. Messiah, the Holy One. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Boots. Amen. Thank you, Lord po. So, dito po ako dun sa Seen by Angels at dun po sa Preach Among the Gentiles. Ito po kasi importante po, napakahalaga po yung pagkilala po natin sa ating Kristo, sa ating pinagsisilbihan. Kasi ang recognition po ay bahagi po yan ng pag-hold natin, doon sa paghawak natin, doon sa katotohanan. So dito po, una po, seen by angels. So angels recognize Jesus, kinikilala ng anghel si Jesus. Diba? Si Jesus po kasi, siya ay divine, siya ay banal. Hindi lang siya godly man. Siya mismo ay Diyos. Si Jesus po ay matchless. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Kaya nga pati yung mga heavenly being, yung mga nasa langit, ay interesado sa Kanya. Kasi, bakit? Kasi He is the Lord of angels. Angel worship Jesus sa Hebrews 1:6. Makikita po natin yan. Sa verse 14 nga po ng Hebrews 1, nakalagay doon, they are the spirit who serve God. Ang mga anghel, they serve Jesus. Ano pa? Ang mga anghel, present din siya. Una, present siya sa birth of Jesus, sa Luke 2:9. Tapos sa verse 13 po ng Luke 2, army of angel ang nagpupuri sa ating Panginoon. Glory, glory, nakalagay doon. Pangalawa po, isa pa po, temptation of Jesus sa Matthew 4:11. Di ba yung pag-alis nung devil, nung Satan, di ba? Angels came and helped Jesus. So, sa Gethsemane, sa Luke 22:43, di ba yung angel, in-strengthen niya dito si Lord, si Jesus.
sa kanyang resurrection, di ba? Sa Matthew 28:2. So present yung mga anghel. So dito, alam ng mga anghel at saksi sila sa power ng Diyos, sa power ni Jesus, sa greatness ni Jesus, at sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus. So alam ng mga anghel ito. Bakit? Kasi kilala ng anghel, nire-recognize ng mga anghel na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao, na hanggang sa lupa, ang anghel, they serve the Lord Jesus Christ. Pinaglilingkuran ng mga anghel si Jesus, maging dito sa lupa. So, yung pinag-aaralan ko nga ito, so, sa buhay ba natin, natanong ko sa sarili ko, sa buhay ba natin, nare-recognize ba natin si Jesus? Diba? At tumimo sa isip ko dito yung walk to Emmaus. Okay. Emmaus. So, kasi dito ang tagal nila bago ma-recognize si Jesus eh. Diba? Sa buhay natin, may mga times talaga na hindi natin ma-recognize si Lord kasi punong-puno tayo o nakafocus tayo dun sa mga disappointment natin, 'di ba, sa problema natin, o kaya naman sa yaman natin, sa dami ng pagkapala natin, kaya hindi natin nakikilala kung sino si Jesus. So kilalanin natin kung sino ba talaga si Jesus. I-appreciate natin how glorious our Master. Tapos po, yung pangalawa po dito po nakakatuwa po dito nung pinag-aaralan ko po ito, yung preach among the Gentiles. So, talagang sabi ko, Lord, bakit preach among the Gentiles? Anong kinalaman niya sa pag-recognize sa'yo, di ba? Dito kasi, yung Gentiles, di ba? Yung nakilala nila, yung nakilala ng Gentiles at naniwala dito sila kay Jesus. So sa Acts 9:15 po. Una po dito. Sabi po sa Acts 9:15, "But the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine, to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel." So, dito po, si Lord mismo yung nagsasalita. At yung tinutukoy po dito na vessel, yung chosen vessel po dito, si Paul. Si Paul kasi po dito ay, ang ministry niya ay sa Gentiles. Ang mission order po niya ay sa Gentiles. At dito po, pinapatunayan po dito, pinapakita po dito na si Lord mismo ang nag-open ng door sa mga Gentiles. Isa pa po, sa Acts 14:27-28, sabi po dito, may nakalagay po doon na they open the door of faith unto the Gentiles. So naging matagumpay po, naging successful dito yung mission sa pag-evangelize po doon sa mga hentil. Sa Acts 13:47-48, yung pinirich po dito, si Jesus, natuwa po yung mga Gentiles. They honor the word of the Lord. So naging matagumpay po dito. Nakilala ng hentil kung sino ang ating Panginoon. At dahil doon, naging Diyos siya ng lahat. Sa Romans 3:29, sabi doon, ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba'y Diyos din siya ng mga hentil? Oo, sapagkat siya ay Diyos ng lahat. So, kinikilala siya na si Jesus po ay kinikilala na Diyos po ng lahat. So, dito po, makikita po natin, isa pong nakita ko po dito, una, in creating faith sa puso ng tao po. Hindi po ito sa pamamagitan lang ng iba-ibang pamaraan tulad ng mga symbol o pagpapakita ng picture, kundi by hearing the Word of God. Diba? Romans 10:17. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Pangalawa po, it refers to our mission. Diba? Acts 1:8. Tayo po, witness tayo ng ating Panginoon. We are chosen instrument to proclaim the gospel. At yung panghuli po, pangatlo po, gospel is for all. Ito po, strong yung gospel is for all. Strong proof po ito na ang gospel po ay nagmumula po sa ating Panginoon. Kasi anumang lahi, anumang age natin, anumang culture natin, same effect po ang nagagawa po ng gospel. Meron siyang power to transform
lives, yung buhay po natin. Nakakapagpabago po ito ng buhay. Ang salita ng Diyos at dahil doon, nakikilala po natin ang ating Panginoon. Biruin niyo po, kinilala siya ng mga anghel na siya ay Diyos na hanggang po sa atin, di ba, hentil, sabing hentil, hindi Jew, hindi naman tayo Jew, hanggang sa atin, di ba, nakilala po natin, na-recognize po natin na siya ay ang ating Diyos. So, let us recognize Jesus. Pinatotoo siya ng mga anghel na siya ay Diyos, na nagmula sa langit, na nagkatawang tao, na siya ang Diyos na buhay, na dapat nating panghawakan itong katotohanan na ito. So, thank you, Lord. Amen. Glory to God. Kaya, kayamanan no? So, pag sinabi kasi natin, believe about Christ, meron tayong knowledge sa ating Creator sa pamamagitan ng revealed Word of God. And by God's grace, Christ was vindicated by the Spirit at tayo nga ang nakinabang, and He was seen by angels. He was preached among Gentiles. among Gentiles. So, wag lamang humantong ang ating pananampalataya, the greatness of our religion, that Christ or God manifested in human forms. Formerly, or many, they try to reach God on their own forms, ways, means. But ang pagkakaiba natin is Christ reaching us. He went down as human to take away our sins. And He experienced also the trials and testings. But He delivered us from all. Kaya yung sin effect was dealt with. Yung epekto ng kasalanan na bura na. So, He was preached in and on the world. Pag sinabing believe in means that you believe something exists. You believe in. And it was revealed through His Word. And by God's grace, we recognize, we don't reject, we accept our Lord Jesus Christ. There are times now, without us knowing, we are turning away from our Creator. But the Holy Spirit will convict us and bring us back. So, our daily communication with Him, talking to Him, and the conviction of the Holy Spirit ay napakayaman. At ito'y nakarating sa atin na hindi man tayo Hudyo. Wala nang discrimination. Kaya nga, He was believed in and on the world. Meaning to say, sa lahat ng lugar, at sinong kaman, ay andyan ang ating Panginoon Diyos na namatay para sa iyo, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, at para pag tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon at kapagligtas, hindi lamang about Christ, but when we say in and on Christ, ibig sabihin niya katulad ng ating mga naunang mga patriarchs or mga naunang sa early church, they cast everything, their present or their past, present, and future. Nakalagay sa paanan ni Kristo Jesus. Ang kanilang buhay ay totally submitted to the will of God. Committed sila sa ating Panginoong Jesus at sila'y hindi na nila sinang-alang-alang ang kanilang sariling buhay para sa kaya nga martyrs. So yun yung kakaiba. Kaya nagkaroon ng libo-libo lagi kapag isang pangangaral ang lumalapit sa Panginoon Diyos sapagkat nahayag sa kanilang mga buhay. At sa panahon natin, wag lamang dun sa about knowing Christ, but in and on Christ. At tignan natin yung mga pangako na napakahalaga dito na yung pangatlo,
Yung una, revelation, recognition, and reception. Tignan natin itong reception. Tignan natin, he was received and up in glory, no? Ha? Meron ka ba dyan? Sa glory? Yung binasa mo kanina, no? This reminds us of Jesus' ascension. Yun, Jesus' ascension. Luke 24:51. Luke 24:51. It is a place of His heavenly reception. So, kung sa manifested, sa una manifested in the flesh, it is Jesus as our kinship. Jesus our kinship. Dun sa huli na receive into glory, Jesus is our King. Ano, ha? So, napakahalaga niyan. So, ando siya sa heavenly places, ever interceding for all of us believers in Christ. And also, the purpose of that reception, ano ha? Yun na nga, seated at the right hand of God, sabi mo kanina. He rules and reigns. His finished work Yes. on our behalf. Yes, hallelujah. And finally, yung promise, ano ha? Di ba sabi mo kanina? The promise of heavenly reception. Yun nga yung sabi ko na pursuit of the presence of God in our lives, not only the process of godliness, but the presence, the constant presence of Christ in our lives, fully aware, manifested in our behavior, seen by all men, and this is our us being part of the church here on earth. We attract people to Christ, and that is our eternal promise that one day, as we await for the coming of our Lord Jesus Christ, we will be with our Creator. So again, it is revealed, must be recognized, and the reception of Christ. Ano, ha? So again, maraming salamat. Any parting Hallelujah. words, Thank you, mga Lord. kapatid? Boots? Hallelujah. Ayan. Thank you, Lord. Yung hindi mo para bang you cannot contain, di ba? Katulad nga sabi mo, di ba? Opo, kasi ito po kasi parang foundation po to ng ng ating pagiging Kristiyano po natin, na itong katotohanan na ito, kinakailangan we must hold firmly itong katotohanan na to, na we must na siya ay nagpunta dito sa lupa kahit siya ay Diyos, Diyos pa rin siya na nagkatawang tao, na kinakailangan na i-recognize natin yon. At yung pag-akyat niya sa langit, pagkapakita po yun na siya rin ay Diyos din, na kung saan na-finish niya yung work niya dito sa lupa. At wala siyang ibang nais, kundi yung character niya ay dapat ma-imitate natin yung character na yon. Yeah, thank you, Lord. Amen. Ayan, thank you, Lord. Ang naging paborito ko po dito sa pag-aaral na ito ay yung promise ni Lord sa 2 Corinthians 3:18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen. God bless us all, mga kapatid, that not only about Christ, but in and on Christ. And as it was revealed, we recognize, and the reception. Thank you, Lord, that for this morning, that being us an instrument for your glory and edification of the body of believers. God bless us all. See you God bless tomorrow po, sa mga awit ng kapatid. pag-ibig. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. 2 Timothy